Walang tama sa mga desisyon niya. Alam natin pareho na sa mali mo siya dinadala para may mas malala pa sa'yo, di ba? Kasi ikaw, mali-mali na ang desisyon mo sa buhay, hindi mo pa itinatama. Mas mapapanatag ka kapag alam mong yung isa mong kaibigan mas malala ang desisyon. Hindi mo tinutulungan si Remy. Dinadala mo siya sa mali. Hinihila mo siya pababa sa kung nasaan ka eh. Gusto mong itolerate ang mali niya para matolerate mo rin yung mali mo. Hindi yan ang basihan ng tunay na kaibigan. Dahil ang kaibigan, hindi hahayaan na bumagsak ang kaibigan niya dahil sa maling desisyon. Kapag may mali siyang ginawa, masaktan man siya basta itatama mo siya. Hindi yung mali na siya imamali mo palalo. Palibhasa, paano mo itatama ang isang tao kung ikaw mismo, maling-mali ang lahat ng ginagawa? Ang kapal ng mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Una sa lahat, sinusuportahan ko siya. Pinapanigan ko siya dahil yun naman ang ibig sabihin ng pagkakaibigan. Inuunawa ko kung ano yung ginagawa niya bago ko isipin na mali yun. Wala ka rin karapatan na sabihing mali ang desisyon ko sa buhay. Wala kang alam. Hindi mo alam kung anong pinagdaraanan ko araw-araw. Wala siyang maling ginagawa dahil lahat ng desisyon niya tama. Mali lang yon sa paningin ng mga taong gaya mo mapanghusga. Isa pa, naniniwala ako na minsan hindi naman kailangan ng tama o mali. Minsan kailangan lang ng taong kakampi. At ako lang yon. Ako lang ang kakampi ni Remy. Huwag kang gumamit ng quotes para lang i-justify yung pagiging konsentidor mo. Isa sa mga mahirap na maging kaibigan ay ang mga konsentidor. Hindi itinatama ang pagkakamali ng isa dahil gusto nilang makita na may kasama silang gumagawa ng kaparehas na kasalanan. Ano kayang kahahantungan ng isang tao kapag pinarusahan siya gamit ang itim na kapangyarihan? Matututo kayang itama ng taong konsentidor ang mali niya o sadyang pagbabayaran na lang niya ito habang buhay? Oo naman, okay lang yun. Basta ako wala akong nakikitang mali sa ginawa mo. Tsaka, ano naman kung nagustuhan ka nung tao kahit na may jowa siya? Baka kamo kasalanan din ng babae. Di ba nga, ang selosa ng araw nun, nakakasakal naman talaga kapag may partner kang ganun, no? Kaya deserve niyang iwan. Ang sabi naman sa akin ni Pamela, na wag ko nga raw patulan si Rob. Hindi ko na alam, naguguluhan na talaga ako. Sus! Huwag ka magpapaniwala doon kay Pamela. Alam mo yun? Kasi NBSB yun eh. Hindi nga yun na in love, diba? Kaya hindi niya gets yung ginagawa mo. Gusto mo ba si Rob? Oo, gustong gusto ko siya. Kaso paano naman may girlfriend na siya. Gusto ka rin ba ni Rob? Ang sabi niya sa akin na mas masaya nga siya kapag ako ang kasama niya kaysa yung girlfriend niya. Di ba nga 6 months nang buntis yung babae? Oh, yun naman pala. Kung gusto mo siya at gusto ka rin niya, go mo yan, be. Malay mo, kayo naman talaga ang para sa isa't isa. Sakto lang talaga na mas nauna niyang nakilala yung babae na yun. Alam mo, ganito yan ha. Kung nagmamahalan kayong dalawa, huwag niyo nang pahirapan ng isa't isa. Bakit? Uso naman ngayon ng single mom, di ba? Ano naman na sustentuhan lang ni Rob yung babaeng na buntis niya? Kasi kung ako talaga tatanungin, wala akong nakikitang mali sa relasyon ninyo. Yung babae na yon, yung anak nila ni Rob. Ano lang yan sila, mga pagsubok sa relasyon ninyo. Pero kung mahal ninyo ang isa't isa, yun ang magpapatatag sa inyong dalawa. Huwag kayong magpapaapekto sa iba. Pansin ko naman na sang-ayon si Remy sa mga sinabi ko sa kanya. Magandang araw po pala, Lola Telang. Ako nga po pala si Celeste, isang masugid na taga-suporta sa inyong channel. Palagi po akong nakikinig sa inyo at alam ko po na isa itong kwento ko sa mga magiging mainit na usapan lalo pat aaminin ko na noon isa akong konsentidor na kaibigan. Bata pa lang kaming tatlo ni na Remy at Pamela ay magkakaibigan na kami. Sa lahat ng mga ginagawang mali ni Remy, ako lang ang taong suportado sa kanya, habang si Pamela naman ay kabaliktaran ko. Siya ang kontra sa mga ginagawa naming mali. Pero tila mas sa akin nakikinig si Remy. Katulad na lamang noong nakipagrelasyon siya sa isang lalaki na may iba ring karelasyon. Dahil sa mga sinabi ko sa kanya, pinatulan niya talaga si Rob. Iniwan ni Rob ang nobya kahit nabuntis ito. Dahil doon, nagalit din maging si Pamela sa akin. Sa dami ng advice na pwede mo ibigay sa kanya, talagang yung pagiging mga agaw pa?
Sa dami ba naman ng lalaking nagkakagusto sa kanya, doon mo pa siya pinush sa lalaking magkakaroon na ng pamilya? Ano naman? Sa totoo namang mahal nilang isa't isa. Akala ko pa naman matalino ka. Sayang, hindi mo nagamit yung pagiging cum laude mo. Hoy, teka nga lang. Bakit ba nagagalit ka sa akin ha? Advice lang ang sinabi ko kay Remy. Siya pa rin naman na magdedesisyon sa buhay niya. Hindi ko hawak ang utak niya ha. Kung mas pinili niyang gawin yung sinabi ko, hindi ko na yun kasalanan. Pati pangangatwiran mo, balukto talaga. Sayang yung utak mo. Alam mo naman na ikaw lang ang pinakikinggan niya eh. Talagang nag-advise ka pa sa kanya ng ganun. Kaya kung ano-ano na lang maling ginawa nun eh. Dahil andyan ka para konsintihin yung mali niya. Huwag na lang tayo mag-usap kung walang kwenta rin naman ang pag-uusapan nating dalawa. Hindi ko siya kinukonsinte. Bilang kaibigan, tinutulungan ko lang siya. Palibasa, hindi ka ata naming tunay na kaibigan kaya ganyan ka. Laging kontra kung saan kami magiging masaya. Kung hindi ako tunay na kaibigan, hindi ko kayo itatama. Palibasa kabit ka kaya pati si Remy gusto mo masira ang buhay. Imbis na hatakin mo siya para sabay kayo magbagong buhay, hinahatak mo siya sa pagkakamali para may kasama kang malugmok. Aaminin ko, Lola Telang, na inis talaga ako sa mga sinabi ni Pamela. Para bang sinampal ako ng mga salita niya, pero wala akong maging palag. Dagdag pa na kahit na nag-aaway kaming dalawa, hindi siya lumulubay sa amin ni Remy. Umaabot pa sa punto na siya ang sumisira ng anumang gawain namin na tingin namin ay tunay na nagpapasaya sa amin. Isang araw, habang mag-isa ako sa bahay, dahil wala akong trabaho, nagpunta sa bahay si Remy. Bastos ng araw ako dahil sa sinagot ko yung lola ko. Matanda na raw yun. Bakit hindi ko nalang hinayaan? Paano ko naman yun hahayaan kung talaga namang nakakapikon siya? Tawagin ba naman akong kabit sa harapan ng maraming tao? Kita mo na? Sila naman pala yung mali. Hindi naman dapat ganun. Kung gusto niya ng respeto, dapat ikaw rin nire-respeto niya. Yan na nga yung point ko. Hindi nila ako magets. Sa akin pa sila nagalit. Paano, minura ko talaga yung matanda na yun. Okay lang yun. Basta para sa akin, tama yung ginawa mo. Naku, huwag kang mag-sorry sa kanila ha. Kung atakihin man sa galit ang lola mo, hindi mo yun kasalanan. Bakit ka kasi niya tatawagin kabit, di ba? Hindi naman kasal si Rob dun sa ex niya. Paano? Kasi nung nakaraan, nagpunta nga sa bahay yung babae kasi nga hindi nagbibigay ng sustento si Rob. Sa akin ginagastos. Tapos ayun, galit na galit sila sa akin. Ang kapal naman ng mukha ng babae na yun. Bakit siya hihingi ng sustento sa bata? Magastos ba yun? Di ba breastfeeding naman yung bata? Mukha ka mo siyang pera. Tapos yung pamilya mo naman kampi na kampi doon sa babae na yun. Ikaw nga tong kamag-anak nila. Isa pa, sana sinabi mo na hindi ka nila pwedeng pakialaman dahil hindi ka naman nakatira sa kanila, di ba? Hello, may sarili ka kamong bahay. Ay, buti ka pa talaga, gets mo ko. Alam mo kung ano yung side ko. Alam mo kung ano yung totoo. Hindi tulad ni Pamela. Nagkasagutan din kaming dalawa. Siya kasi una ko nilapitan eh. Kasi nga magkapit-bahay lang kami, di ba? Nakarating din agad sa kanya yung balita nung murahan namin ng lola. Para namang hindi ka nasanay sa babae na yun. Alam mo naman na lahat ng gusto natin mali sa kanya, no? Hayaan mo na yun, kahit masyado siyang papansin. Basta ako, alam mo na kahit na ano ang gawin mo, kakampi mo ko. Salamat talaga ha. Gumaan ang pakiramdam ko dahil sa'yo. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko sa buhay ko kung wala akong kaibigan na gaya mo eh. Baka lahat na ng tao kaaway ko na. Kasi nga, hindi nila kayang intindihin ang mga desisyon ko sa buhay. Alam mo, ako kasi, iba ang mindset ko. Tinitingnan ko rin ang ibang side. Kasi sa totoo lang, dalawang side meron sa bawat kwento. Hindi palaging isang ape. Kasi lahat ng ginagawa ng tao may ibig sabihin eh. Katulad ng ginagawa mo. Gets na gets ko yun. Kasi hindi mo naman yun gagawin ng wala lang eh. Basta, andito lang ako kapag kailangan mo ako ha. Ano palang nangyari dun sa problema mo? Yung dun sa asawa ni Kuya Makoy? Wala, ganun pa rin. Pero ako, wala na akong pakialam dun sa asawa ni Makoy. Inaaway ako kahit sa social media una naman sa lahat. Ang lalaki, hindi yan nahanap ng ibang babae kung naging maayos lang sana siyang asawa, di ba? Sino ba naman gusto magstay sa asawa na bungangera?
tapos losyang at may 3 anak. Basta ako, sa akin una umuwi si Makoy bago sa kanya. Ang tapang mo talaga, no? Aba, dapat lang. Kasi ako na yung mahal eh. Yun nga ang sinasabi ko sa'yo. Hanggat ikaw ang mahal ni Rob, hindi ka talo. Kahit naguluhin ka pa ng ex niya, no? O sino man dyan ng mga taong inggitera. Huwag mo silang pakikinggan dahil iisa lang naman ang gusto nila, ang bumagsak ka. Doon sila magiging masaya eh, kaya wag mo nga hayaan na maging masaya sila. Ang dami kong payo na sinabi sa kaibigan ko. At alam ko na lahat naman yon ay seseryosohin niya. Ilang araw pa ang lumipas, maayos naman ang lahat lalo na sa buhay ko. Kahit na marami akong kaaway, wala akong pakialam sa kanila. Dahil mas kilala ko naman ang sarili ko. Ang madalas na nakakaaway ko ay ang asawa ng nobyo ko. Palagi siyang nagagalit sa akin kapag hindi umuuwi sa kanya ang asawa niya. Pero hindi ko naman yun kasalanan dahil asawa niya ang ayaw umuwi sa kanya. Isang hapon, habang palabas ako ng trabaho, nakita kong nag-aabang ang 2 kong kaibigan sa labas ng kumpanya namin. Oh, bakit? Ano nangyari? Ano yan? Bakit may sugat ka, Remy? Paano? Nakipagsabunutan ba naman siya doon sa nanay ng anak ni Rob? Ex ni Rob. Okay, edi ex ni Rob. So ayun na nga, kumakain kami kanina tapos ayun, nagpang-abot sila. Hindi mo man lang talaga siya tinulungan? 2 na kayo, isa lang yun oh. Saka hinila mo sana yung buhok. Paano niya hihilain yung buhok eh? Ako nga ang inaawat niya. Hindi naman ako makakalmot ng buwisit na babae na yun kung hindi niya ako hinawakan. Hoy, ano ka ba naman, Pamela? Bakit yung babae pa na yun ang kinampihan mo kesa dito sa kaibigan natin? Kung ako yun, ako unang babanat sa babae na yun. Siya naman yung unang nanakit eh. Inawat ko siya. Kawawa yung babae dahil bagong panganak lang. Stressed yun. Tapos postpartum pa. Sabi ko sa kanya wag na niyang patulan kaso ang init niya rin eh. Malamang hindi maka-move on yung babae. Ilang buwan na silang hiwalay ni Rob. Habol siya ng habol. Yan ang hirap sa'yo, Pamela. Yung ibang pinapaboran mo. Kung ayaw mo maging kaibigan kami, pwede naman na huwag kang sumama sa amin, di ba? Anong gusto mo? Hayaan ko na lang na mapariwara ang buhay niyong 2? Ha? Na magkampihan kayo hanggang sa masira ang mga buhay niyo? Hindi sira ang buhay namin, ha? Alam mo, hindi ka kasi makarelate. Hindi talaga ako makaka-relate sa inyo. Isang kabit, isang ahas at parehas na mga agaw. Tinutuwid ko na nga kayong 2 eh. Hindi namin kailangan yan dahil nasa tamang landas pa rin kami. Iniiba mo na naman ang usapan eh. Kung ako sa'yo, Remy, resbakan mo yun. Ano, gusto mo? Alam natin bahay nun. Hindi pwedeng ganyan na hindi ka makakaganti sa ginawa niya sa'yo. Tara, sasamahan kita ngayon. Basagan ulo pala gusto niya. Pagtulungan natin yun. Mali ang ginawa niya sa'yo, nasasaktan ka dahil sa mahal ka lang ng ex niya. Ano ba? Magtigil nga kayong 2. Walang mapapalayang ginagawa nyo. Kapag pumunta kayo ron, baka kayo pang mapagtulungan. Ang dami niyang kamag-anak doon. Ewan ko kung di kayo mapunta sa barangay pareho. Panay ka lang kontra eh. Kung ayaw mo, hindi ka naman namin isasama kasi ako, gusto ko talagang resbakan yon. Hindi ako papayag na hindi malang ako makakaganti sa ginawa niya sa akin. Babalatan ko talaga yung mukha niya. Tama yan, Remy. Mas may karapatan ka magalit dahil sinaktan ka ng ganyan. Yaan mo, makakaganti tayo sa babae na yon. Huwag ka mag-alala. Kahit umabot pa to sa barangay, kakampi mo ko. Kaya kong magpatunay na may tama ka kaysa doon sa taong nanakit sa'yo. Walang palag si Pamela dahil sang-ayon kaming 2 ni Remy sa paghihiganti sa dating kasintahan ni Rob. Habang lumilipas ang araw, pinapaalala palagi ni Pamela na huwag kaming gagawa ng eskandalo na maaari ring makasira sa sarili namin. Lalo na't may reputasyon kaming iniingatan sa mga trabaho namin. Pero kahit na anong pigil niya, wala naman siyang nagawa noong sumugod kami sa bahay ng dating nobya ni Rob. Hindi ko hinayaan ang kaibigan kong masaktan dahil nakisabunot din ako. Nauwi kami sa barangay pero hindi naman lumala ang kaso namin dahil nagpatulong ako kay Makoy. May kakilala kasi siyang mas mataas sa mga tao sa barangay. Nang makauwi kami sa bahay, sobrang tuwa namin. Grabe yung sigaw niya. Ha, talagang bauntong kuko sa mukha niya eh.
Ano pa ako, diba? Pagtanggal ko lang kamay ko sa buhok niya, ganito yung lagas oh. As in, tanggal talaga yun mula sa anit niya. Tama lang naman sa kanya yun, kasi nga sinaktan ka niya, diba? Hindi naman ikaw yung may mali, kundi siya. Sobrang satisfying talaga. Akala ata niya tapos na ako sa kanya nun. Paano? Si Pamela, walang ibang ginawa kundi pigilan ako. Wala rin naman siya nagawa ngayon. Kaya nga natin binalikan, kasi nga naagrabyado ka. Alam mo naman na ayoko sa lahat yung ikaw ang dehado, di ba? Talagang babalikan natin yun. Para naman makita niya ngayon kung sinong kinakalaban niya. Matakot siya sa ating dalawa. Magkakampi tayo. Naipapakita talaga nung mga panahon na yon, Lola Telang, na matatag ang pagkakaibigan naming dalawa ni Remy. Dahil todo suporta ako sa kanya habang ganon din siya sa akin. Kahit na alam kong mali na talaga ang ginawa namin, basta may kakampi ako, nagiging tama yon sa isipan ko. Sa mga linggo na lumipas, kaming dalawa lang talaga palagi ang nag-uusap. Lahat ng ginagawa namin alam ng isa't isa. Tumigil na rin kaming makipag-ugnayan kay Pamela, pero siya talaga tong pilit ng pilit na lumapit sa amin. Noong mga panahon na yon, ayoko talagang magkaroon ng kaibigan na gaya ni Pamela, na lahat na lang ng kinikilos namin mali para sa kanya. Isang araw, wala akong pasok sa trabaho kaya ako naman ang pupunta sa bahay ni Remy. Malayo pa lang ako, dinig ko na ang sigawan sa tapat ng bahay niya. Nakita ko pang naroon si Pamela habang inaawat niya si Remy. Bago pa man ako makarating sa kinatatayuan nila, umalis na ang kaaway ng kaibigan ko. Magkaaway kayo ng hipag mo? Parang nakikisuyo ata sa kanya ipabantay yung pamangkin niya kasi pupunta lang daw ng palengke. As in saglit na saglit lang. Kaso ayun, nagsagutan sila kasi ayaw ni Remy. Oh, para dun lang? May karapatan naman siya tumanggi Anak niya yon tapos iaasa niya sa ibang tao. Sana hindi siya nag-anak kung hindi naman niya kayang alagaan, di ba? Kapal naman yun para mang-away. Nakisuyo naman ng maayos. Si Remy ang may mali. Saglit nga lang daw kasi bibili ng gamot ng bata. Kung may mapag-iiwanan lang, hindi naman daw makikisuyo. Hindi man lang pinakinggan muna ni Remy, inaway niya agad. Hindi siya ang mali. Alam mo kung sinong mali? Yung hipag niya. May anak pala siyang may sakit. Bakit hindi niya gawa ng paraan para magkaroon ng gamot, di ba? Huwag mo ngang i-invalidate ang feelings si Remy. Tama lang yung ginawa mo, be. Dapat talaga matuto kang tumanggi sa kanila. Day off ko tapos gusto niyang magbantay ako ng bata. Kaya nga hindi pa ako nagkaanak dahil ayoko na nga ng obligasyon. Tapos bibigyan niya ako. True! Kahit pa sabihin niyang pamangkin mo yun. Kapal ang mukha niya Kita mo na, Pamela. Hindi ka talaga namin tunay na friend kasi hindi mo maintindihan yung nararamdaman namin. Palibasa, people pleaser ka. Kapag may nakisuyo sa'yo, mas pinapanigan mo sila. Basta, Remy, huwag mo nang papansinin yung hipag mo na yon. Hayaan mo siya. Kahit awayin ka rin ng kuya mo, di na bali mag-cut tie sa mga toxic na tao. Talagang kinampihan mo pa siya, no? Imbis na makinig ka muna o timbangin mo yung kung ano yung tama. Kasi naman, Remy, bata pa yon tapos may sakit. Ano bang sabi sa'yo? Pakisuyo lang naman na kahit saglit, mabilis lang din siyang babalik. Papabantayan lang sa'yo yung bata kasi tulog naman. Meaning hindi ka mag-aalaga. Wala kang gagawin. Titingnan mo lang kung sakali na magising, dun ka lang kikilos. Pero sa halip na tulungan mo, inaway mo pa. Hindi dapat ganun. Oo, sige, alam ko na nag-set ka ng boundaries. Pero may pakiusap naman na hindi mo ikamamatay kung tutulong ka Isipin mo, pamangkin mo pa yun. Kailangan ka lang saglit. Masyado ba akong masama kanina? Hindi, be. Basta ako, naniniwala ako sa'yo na walang mali sa ginawa mo kanina. Tama ka. Huwag mo pakinggan niya si Pamela. Ang ginagawa niya sa'yo, parang gusto niya maging sobrang bait mo para abusuhin ka ng iba. Basta ako, wala akong nakikita mali dyan sa ginawa mo. Tama. Wala naman talaga akong mali Bakit ako makukonsensya? At talagang mas pinakinggan mo pa ang bulong ng demonyo? Hoy, hindi ako demonyo Anong pinagsasabi mo dyan? Real talk lang tong mga sinasabi ko sa kaibigan natin. Bilang kaibigan, siya ang kakampihan ko.
Bilang kaibigan, dapat alam mo rin kung tama o mali ang ginagawa niya. Hindi sa lahat ng oras kailangan mo sang-ayunan ng kaibigan mo. Kung mali siya, kalabanin mo hanggang sa makita niya yung mali niya. Hindi yung mali na nga, kakampihan mo pang paniwalaan na tama siya. Ang dami mong dada. Fake friend ka kamo. Alam mo kung ano yung dalawa sa mga mabibigat na kasalanan? Yung pagiging konsentidor at sulsulera. Okay, edi ikaw na ang banal. Nakakahiya naman sa'yo. Baka sa sobrang bait mo yan, ipasundo ka na ni Lord. Kita kong namumula na ang mukha ng kaibigan ko. Lumaki kasi to sa pamilya ng mga deboto sa relihiyon nila. Kaya ayun, lahat ng bagay sa kanya dapat ginagawa sa kabutihan. Pero para naman sa akin, Lola Telang, wala namang masamang kumampi sa kaibigan ko. Ano pa ba ang ibig sabihin ng kaibigan kung hindi kami magiging magkakampi, hindi ba? Yun talaga ang paniniwala ko. Tama man o mali, basta kaibigan ko ang gumawa, susuportahan ko siya. Ilang buwan ang lumipas, palagi pa rin akong nasa tabi ni Remy. Ilan mang tao ang makaaway niya, hindi ko siya iniiwan. Isang definisyon ng isang mabuting kaibigan. Hanggang sa ilang away ang napuntahan namin, lalo na noong muntikan na siyang sampahan ng kaso ni Rob, matapos itong kamuntikan ng saksakin ni Remy. Nakikipaghiwalay na kasi sa kanya si Rob dahil gusto na nitong bumalik sa dati nitong nobya. At sa galit ng kaibigan ko, hindi niya sinasadyang ambaan ito ng kutsilyo. Tama lang yung ginawa mo. Kahit naman sino magagalit kapag ganun eh. Isipin mo yun, niloloko ka niya. Doon pa sa ex niyang walang kwenta ka mo. Wala yan, huwag ka matakot. Hindi niya itutuloy ang kaso sa'yo. Saka, nag-amba ka lang naman eh. Tapos hindi naman din tumama sa kanya. Ibig sabihin walang kaso doon. May sugat siya. Hindi ko talaga alam yung ginagawa ko ng panahon na yun eh. Feeling ko nagdilim talaga lahat sa paligid ko. Tapos may bumubulong sa utak ko na kunin ko yung kutsilyo at isaksak ko sa kanya. Galit na galit kasi ako ng panahon na yun. Hirap talagang pigilan. Ay, mahirap talagang pigilan ng galit. Hindi mo na kasalanan yun, no? Nilabas mo lang yung nararamdaman mo. Siyang may kasalanan kung bakit mo siya nasaktan. Kung sana, naging loyal na lang siya sa'yo, di ba? Gusto ko silang sirain. Hindi pwedeng ganito. Ano? Matapos nila akong saktan, magiging masaya silang dalawa. Magiging buong pamilya nila. Full support ako sa'yo dyan, be. Tama yung desisyon mo. Nasira ng pangalan mo. Tapos magkakabalikan lang sila na parang walang nangyari. Huwag ka talagang papayag na ganun. Post mo yung mga mukha nila sa social media. Akala ata nila basta-basta ka lang nilang kakalabanin. Saka ex na yun. Ang lalakas ng loob nila. Kung miserable ka, dapat mas miserable sila, 'di ba? Kaya lumaban ka. Huwag kang papatalo. Basta ako, alam kong tama yung ginagawa mo. Valid yung galit mo at susuportahan kita sa lahat ng desisyon na gagawin mo. Kaya kung ano yung naiisip mo, go! Gawin mo na. May mga screenshot pa naman ako ng conversation nila kung paano manlandi yung babae na yun sa boyfriend ko. Oh, see? Yun pala May laban ka talaga sa kanila. Gusto mo ba i-post na sila ngayon? Halika. Tutulungan kitang magawa ng caption. Habang nagdedesisyon pa si Remy, dumating naman tong isa na aming kaibigan na panayang kontra. Hindi ko naman siya inaya na magpunta sa bahay, pero mukhang alam niya kung saan matatagpuan si Remy. Paano naman? Ano? Ako na lang laging lugi? Hindi naman pwede din masaya na sila ngayon dahil lang sa may anak sila. Kung hindi ba naman kasi malandi yung babae na yun Hindi naman na ako iiwan ni Rob. Inahas niya sa akin. Gusto mo maging toxic yung social media mo? Hindi ko na alam kung anong gagawin mo kapag nabash ka talaga. Una sa lahat, ikaw ang umagaw kay Rob. Malamang, kung niloko niya ang ex niya para sa'yo, kaya ka niya ring lokohin para sa taong niloko niya. Ano naman kung maging toxic siya? Minsan, kailangan din ng isang tao maging toxic para hindi lagi siyang dehado. Talagang pabor ka pa, no? Dahil nga gets ko siya. Magkaibigan kaming dalawa. Ano nga asahan mo? Palibasa ikaw tong hindi maintindihan yung galit ng kaibigan natin. Gets ko yung galit niya. Ang sa akin nga lang, hindi siya makaka-move on at move forward kung magpapaka-toxic siya. Magmumukha lang din siyang tanga.
Anong tingin mo? Lahat ng tao kasing konsentidor mo? Na okay lang kampihan nila ang mga agaw kaysa dun sa babae na naanakan ng lalaki? Iba na ang panahon ngayon. Mas marami pa rin makakaget sa kanya dahil babae siya na pinagpalit. Pinagpalit sa inagawan niya? Pwede ba? Huwag na kayo magtalo. Kailangan ko ng kaibigan na makakaintindi sa akin. Pero wala naman kayo ibang ginawa kundi mag-away. Kita mo? Ang kailangan niya, yung iintindihin siya. Iintindihin pero hindi ko konsintihin. Pues hindi ka namin kailangan dito. Basta Remy, tuloy mo yung balak mo. Huwag kang makinig sa taong hindi ka naiintindihan. Akala mo perfect na tao eh. Sa akin nga mas nakinig si Remy. Sa harap mismo ni Pamela ay pinost niya ang mga ebidensya ng pagiging manloloko ni Rob. Akala ko nung una talagang magagalit ang mga tao sa dating kasintahan ni Rob. Pero tama nga si Pamela. Pinagkaguluhan ang post ni Remy. May mga taong pinagmumura siya kahit na hindi naman niya kilala. Ang daming masasakit na salitang sinabi sa kanya. Dahil walang sariling desisyon ang kaibigan ko, sa akin pa rin siya lumapit. Bilang ako na ayaw tumanggap ng pagkakamali, mas pinilit ko pa rin na tama lang siya. Hindi mo naman talaga kasalanan, ano ka ba? Isa pa, yung mga nagko-comment na yan, mga hindi naman totoong account ng mga yan eh. Baka ano lang yan, ano bang tawag doon? Yung parang binabayaran para pare-parehas ang comment. Malay mo, iba dyan mga kaibigan ng babae na mas pinapaniwalaan na siyang tama. Kahit na sila naman yung nakasakit sa'yo. Ang gawin mo, patulan mo yung mga yan. Isa-isa mong komentan yan. Murahin mo rin sila ha. Hindi naman pwede na magpapatalo ka, di ba? Kaso, ang dami na rin nagbe-message sa akin. Pinagmumura nila ako. Yung iba nga pinagsusumpa ako eh. Parang gusto ko nilang burahin yung post ko. Tapos mag-deactivate na lang muna ako ng account. Ni-stress na ako eh. Hoy, huwag mong burahin ha. Paano may papahiya yung ex ng manloloko? May nababasa nga akong iba doon na kampi sa'yo. Ganun talaga mga tao. Iba sa kanila kampi sa'yo. Iba sa kanila kampi sa taong nanakit sa'yo. Pero wag na wag kang papa-apekto sa kanila. Dapat mas lalo kang maging matapang. Hindi ko na alam. Naguguluhan na ako. Sabi naman ni Pamela, dapat burahin ko na nga yun. Kasi may iba na pinopost yung picture ko tapos ini-edit. Umalis na lang daw muna ako sa social media. Kaya naman pala ganyan na naman ang iniisip mo eh. Dahil nakikinig ka na naman sa babae na yun. Bakit? Noong mga panahong nahihirapan ka, siya ba kasama mo? Ako naman, di ba? Sa mga away na pinupuntahan mo, mas pinagtatanggol kita, di ba? Yan kasing si Pamela, naniniwala yan na kapag inapi ka, tatahimik ka na lang dapat. Pero hindi yun ganun. Akin na yung account mo. Ilagin mo dito sa akin. Ako sasagot sa mga nagsasabi ng masama sa'yo. Mag-post pa ako ng kung ano-ano para mas lalong mainis yung ex mo sa'yo. Send mo sa akin mga picture nyo. Huwag na lang muna. Hindi yan. Basta, alam mong tamang ginagawa mo, huwag kang matatakot. Saka magkakampi tayong dalawa, no? Bilang kaibigan, ayoko na dedehado ka. Noong una, Lola Telang, ayaw talagang pumayag ni Remy. Hindi ko alam kung anong sinabi sa kanya ni Pamela dahil alam kong mas malapit yon sa kanya, mas madali silang magkita. Baka nilalaso ni Pamela ang utak ni Remy para tumigil maghiganti sa taong nanakit sa kanya. Noong maibigay sa akin ni Remy ang account niya, saka ako gumawa ng mas maraming paninira sa babae at kay Rob. Kung ano-anong kwento rin ang ginawa ko. Lumakas ang hatak noon sa mga tao. Ang daming nakakakita at nakakabasa hanggang umabot sa punto na naipabarangay si Remy. Dahil nga suportado ko ang kaibigan ko, sumama ako. Pero nung nilatagan siya ng batas na nagsasabi na maaari siyang makulong kapag ipinagpatuloy niya ang pagpopost sa dating kasintahan, bigla na lang siyang umatras. Sinabi niya na buburahin na lang niya ang mga yon. May pinirmahan din silang kasunduan na kahit na kailan ay hindi na siya maninira sa social media. Ako naman, Lola Telang, ang nainis. Dahil bakit siya papayag na manahimik na lang? Nung makauwi kami sa bahay niya, doon kami nagkaroon ng pagtatalo, lalo na't naroroon si Pamela. Natakot ka kasi. Hindi naman dapat ikaw ang mag-sorry sa kanila eh.
Sila dapat na humingi ng tawad sa'yo. Tama lang naman yung ginawa niya eh. May mali sila at may mali din siya. Ang sabi ko naman kasi sa inyo, huwag nyo nang gawin eh. Isa ka pa. Ikaw ang dahilan kaya hindi mahaganti tong kaibigan natin eh. Kasi hindi naman lahat ng bagay kailangan mong ipaghiganti. Kung may mali mang nagawa ang isang tao sa kanya, ipagdasal na lang niya. Kung talagang mapaparusahan yun, huwag na niyang idaan sa mga kamay niya. Hayaan niyang langit ang gumawa nun. Pero dapat magsisi na rin siya sa nagawa niyang mali. Alam naman natin na una siyang nagkamali, di ba? Hindi nga siya mali. Walang mali sa mga naging desisyon niya. Tumigil ka nga, Celeste. Kaya pa iba-iba ang desisyon ni Remy eh. Alam mo na nga na wala yung sariling desisyon. Mas pinapakinggan niya yung sasabihin ng kaibigan niya. Buti sana kung mabuting kaibigan ang pinakikinggan niya. Ikaw ang tumigil. Dahil para sa akin, tama lahat ng desisyon niya. Walang tama sa mga desisyon niya. Alam natin pareho na sa mali mo siya dinadala para may mas malala pa sa'yo, di ba? Kasi ikaw, mali-mali na ang desisyon mo sa buhay, hindi mo pa itinatama. Mas mapapanatag ka kapag alam mong yung isa mong kaibigan, mas malala ang desisyon. Hindi mo tinutulungan si Remy. Dinadala mo siya sa mali. Hinihila mo siya pababa sa kung nasaan ka eh. Gusto mong itolerate ang mali niya para matolerate mo rin yung mali mo. Hindi yan ang basihan ng tunay na kaibigan. Dahil ang kaibigan, hindi hahayaan na bumagsak ang kaibigan niya dahil sa maling desisyon. Kapag may mali siyang ginawa, masaktan man siya basta itatama mo siya. Hindi yung mali na siya imamali mo palalo. Palibhasa, paano mo itatama ang isang tao kung ikaw mismo, maling-mali ang lahat ng ginagawa? Ang kapal ng mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Una sa lahat, sinusuportahan ko siya. Pinapanigan ko siya dahil yun naman ang ibig sabihin ng pagkakaibigan. Inuunawa ko kung ano yung ginagawa niya bago ko isipin na mali yun. Wala ka rin karapatan na sabihing mali ang desisyon ko sa buhay. Wala kang alam. Hindi mo alam kung anong pinagdaraanan ko araw-araw. Wala siyang maling ginagawa dahil lahat ng desisyon niya tama. Mali lang yun sa paningin ng mga taong gaya mong mapanghusga. Isa pa, naniniwala ako na minsan hindi naman kailangan ng tama o mali. Mas kailangan lang ng taong kakampi. At ako lang yon. Ako lang ang kakampi ni Remy. Huwag kang gumamit ng quotes para lang i-justify yung pagiging konsentidor mo. Please lang kung nag-aaway kayo dahil sa akin, tumigil na kayo. Hindi ako judgmental. Totoo lang ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ka pa rin talaga tapos, no? Ano bang gusto mong pag-usapan natin, ha? Sige, pag-usapan natin yan ngayon para tumigil ka na. Wala naman akong ibang gustong sabihin. Wala? Kulang na lang ipamukha mo sa akin na kabit ako, di ba? Alam mo naman pala eh. Hindi ka ba makamove on, ha? Kung naiinggit ka sa akin, sige, kumabit ka na lang din. Yan nga yun mismo. Kaya nga gusto mo maging magulo at komplikado ang love life ni Remy dahil gusto mo may kasama ka. Lumalabas talaga ang tunay na motibo. Hindi ko siya pinilit na maging kabit. Isa pa, hindi naman siya naging kabit, di ba? Bago naging sila ni Rob, hiniwalayan nun ang jowa niya. Pero kinonsinti mo pa rin siya. Kung sana una pa lang sinabi mo na sa kanya na wag na niyang patulan si Rob, tingin mo ba aabot sa ganito ang problema? Yung ang daming basher ni Remy, ang daming tumatawa sa pagmumukha niyang ini-edit ng mga taong galit sa kabit at mga agaw. Magkakagalit ba sila ng pamilya niya kung di mo siya kinukonsinti na maging masama ang ugali? Kung gusto mong wag siyang maabuso, sana ang sinabi mo sa kanya magkaroon ng boundaries. Sige, gusto mo tungkol sa iyo usapan? Alam mo naman na may sakit na cancer yung anak ni McCoy, di ba? Pero anong pinaparamdam mo doon sa bata? Nawala na sa kanya yung tatay nila dahil kasama nung kabit niya? Yung pera na dapat ibibigay sa bata, mas inuuna pang ibigay sa'yo. Alam mo, masamang magmura pero tangina Celeste, ang daming panahon para magbago. Mas pinipili mo pa rin talaga maging masamang tao? Kung sa akin mo yan isisisi, hindi ako ang may kasalanan, okay? Hindi ko kasalanan na sa akin nahuhumaling si McCoy. Wala akong kasalanan na may cancer yung anak niya. Siyempre, wala ka talagang kasalanan dahil iniisip mong wala. Hindi ko alam kung mamumulat ka pa ba o hindi na. Ewan ko. Kung hindi ka na magbabago, wag mo na lang dalhin si Remy sa kung saan ka ngayon. Utang na loob lang. Hindi pa sapat sa akin ang naging sagutan naming dalawa ni Pamela. Pero tumigil ito nung umalis na siya. Mukhang sa mga sinabi niya, naapektuhan din si Remy. Ilang buwan pa ulit bago siya nakabangon mula sa pambabash sa kanya ng mga tao. Isang araw, habang magkasama kami, nabanggit niya sa akin na may bago siyang manliligaw.
Mukha naman daw yung maayos. Walang asawa, walang nobya. Ang sabi niya pa, balak niya itong sagutin sa susunod na linggo. Dahil desisyon niya naman yun, wala na akong nagawa. Hanggang sa dumating na yung araw na nagkaroon siya ng nobyo. Balik na naman siya sa dati niyang ugali. Ang akala ko, maayos na talaga ang lahat sa kanilang dalawa. Hanggang sa inaya ko siyang magpunta sa bar dahil nag-aaya ang isa kong barkada. Hindi ko inaya si Pamela. Naiinis pa rin kasi ako sa kanya hanggang ngayon. Saka hindi naman yun nagiinom, di ba? Oo nga pala, buti nilang pumayag yung jowa mo na sumama ka. Tumakas lang ako. Bahala siya sa buhay niya. Basta kung sakali man na mag-chat yun sa'yo, kasi nga pinatay ko yung phone ko eh. Huwag mo sabihin na magkasama tayong dalawa ha. Ang higpit niya naman sa akin kasi ayaw niya na ako lumabas katulad nito. Ayun na nga, tumatawag siya sa akin pero hindi ko to sasagutin. Chat ko na lang siya, sabihin ko natutulog na ako. O yan, nagtanong na siya kung magkasama tayo. Akong bahala sa'yo. Pwede ko namang sabihin sa kanya na nasa bahay ka lang. Hindi naman siguro yung nagpunta dun sa inyo, no? O, ayan, okay na. Sinisigurado niya lang daw kasi nga magkaaway kayo, baka raw umalis ka. Salamat ha. Buti na lang talaga sa'yo yung nagtatanong. Hindi rin naman kasi alam ni Pamela kung nasaan ako eh. Dami mo palang friend na iba. Sino yung lalaking naka-blue? Yung isa, yun ho, yung matangkad. Bet mo ba? Si Joseph yan. Pogi no? Alam ko ganyan ang tipo mo eh. Tisoy tapos matangkad. Sana una pa lang pinakilala mo na sa akin bago pa ako nagkaroon ng boyfriend. Uy, bakit ngayon may boyfriend ka? Hindi na ba pwede? Madali lang yan maitatago, no? Akong bahala sa'yo. Sagot kita. Nagkaroon sila ng relasyon ni Joseph kahit na may nobyo si Remy. Sa tuwing nagkikita sila, ang sinasabi ko sa nobyo ni Remy ay kaming dalawa ang magkasama. Minsan naman kaming tatlo. Para kung sakaling may makakita sa amin na kilala kami, magagawan ko pa ng paraan para magpalusot nang hindi nahuhuli ang ginagawa ng kaibigan ko. Tumagal din yon ng halos 2 buwan bago sila tuluyang naghiwalay ni Joseph. Hanggang sa maghiwalay sila, walang ibang nakaalam ng relasyon nila maliban sa akin. Isang araw, nalaman ko na kaya pala sila naghiwalay ay dahil may bagong lalaki na sinasabay na naman si Remy. Nung mga panahon na yon, Lola Telang, hindi niya maiwan ang nobyo niya dahil nga maganda ang trabaho nila. Para sa seguridad na lang ng kinabukasan niya, nanatili siya sa pakikipagrelasyon. Hindi ka ba magtataka? Hindi ka ba magagalit? Hindi ka ba magtatanong? Oh, ano namang itatanong ko? Alam mong tunay na kaibigan hindi nagtatanong kung bakit mo yan ginawa. Palagi lang nakasuporta. Huwag mo lang yan sasabihin kay Pamela. Nako, kilala mo naman yung Bruhilda na yun, no? Kukonsensyahin ka lang nun paulit-ulit. Hay, naku talaga. Mas okay kasi itong kinikita ko ngayon. Kaso ang problema mahirap. Ayoko naman magkaroon ng asawa na mahirap, no? Kaso mas magaan pakiramdam ko kapag kasama ko siya. Eh yun naman pala. May rason naman pala kung bakit ka naglolo ko. Okay lang yan. Ano ka ba? Choice mo naman yan sa buhay. Wala naman taong pwedeng pumigil sa'yo. Basta may rason ka, yun na ang piliin mo. Naaano kasi ako. Hindi niya kasi alam na may iba pa rin akong jowa. Tapos todo effort siya sa akin. Kahit napagod siya sa work, tatawag siya. Ganun. Tapos doon lang kami nag-uusap sa isa kong account. Sabi ko sa kanya, wag niya rin ipopost mukha ko kasi nga gusto ko muna siyang ipakilala sa family ko. Mga ganung reason, okay naman sa kanya. Masunurin siya. Basta, sobrang bait niya. Oh, at least, totoo naman din ang pinapakita mo sa kanya. Hindi mo naman ata pinipeke yung pagmamahal mo. Sadya lang talaga na may iba kang boyfriend. Yung boyfriend na sure na magiging maganda ang future mo. Ganun lang talaga ang buhay. Huwag nang kung ano-anong negative ang iniisip mo dyan. Ang mahalaga kung saan ka magiging masaya, di ba? Hindi yan mali. Tama yan sa ibang paraan nga lang. Sure ka ba? Sana maging mayaman siya para siya na lang ang piliin ko, no? Ano sa tingin mo? Well, kung magiging mayaman nga siya. Pero kung hindi, pwede pa rin yan. Basta hindi ka lang mahuhuli. Ano ka ba? Ang mga babae, hindi nahuhuli. Galingan mo lang magtago.
Saka sagot din kita, akong bahala sa'yo. Suportado kita, meaning tutulungan din kitang magtago. Alam mo naman na kahit na kailan hindi ako kumukontra sa'yo. Tumagal ang pagtatago nila ng relasyon. Kilala ako ng dalawa niyang boyfriend. Kaya kapag kailangan na makipagkita ni Remy sa isa, ako ang sinasabi niyang kasama niya. Bilang kaibigan na suportado sa kanila, hindi nila ako nakikitaan ng mali. Mas panatag pa nga sila kapag alam nilang ako ang kasama ng nobya nila. Habang ganoon ang nangyayari kay Remy, palala naman ng palala ang buhay niya. Lalo na nung nahuli siya ng pangalawa niyang nobyo at agad na nakipaghiwalay sa kanya. Kahit na anong pilit niya, hindi siya binabalikan. Ano gagawin ko? Buntis ako. Ayoko naman ipalaglag tong bata. Natatakot ako. Hoy, huwag ka nga umiyak dyan. May boyfriend ka, di ba? Sa kanya mo yan ipaako. Hindi naman niya malalaman. Di ba nga sabi niya gusto na niyang bumuo kayo ng sarili niyong pamilya? O ayan na, blessing niyo. Natatakot ako na paano kung malaman niya. Tapos magagalit siya sa akin. Paano naman yung anak ko? Baka saktan niya rin kami. Alam mo naman na baka sa sobrang galit niya mapatayin pa niya kami ng anak ko. Hindi niya yan malalaman. Hindi naman yan magpapa-DNA. Ang mahal kaya na DNA. Saka may tiwala kaya yan sa'yo. Basta, sa susunod na linggo sabihin mo sa kanyang buntis ka. Ang gawin mo, bilangin mo kailan kayo huling nag-sex. Tapos dayain mo yung weeks na buntis ka na. Kung maaga ka naman manganganak, okay lang yun kasi yung iba napapaaga naman ng panganganak. Akong bahala sa'yo. Nakukonsensya na lang ako eh. Makipaghiwalay na lang din kaya ako sa kanya. Tapos ako na lang babuhay sa anak ko. Pwede naman yun eh. Ang dami na rin namang single mom ngayon. Alam mo, naapektuhan kasi talaga ako dun sa sinabi sa akin ni Travis na maging kontento naman ako sa buhay ko. Napag-isipan ko lahat ng ginagawa ko dahil baka lalo lang ako mapahamak. Ngayon, iniisip ko na may anak na ako. Baka yung mga desisyon na gagawin ko makakaapekto sa bata. Alam ko naman na walang lihim na hindi nabubunyag. Paano kung malaman yun ng boyfriend ko kung kailan malaki na ang bata tapos napamahal na rin yung anak ko? Baka mas lalong mahirap yun. Naku, tigil mo nga yung konsensya na yan. Walang nagiging masayang tao kapag yan ang pinapairal sa pagdedesisyon. Marami ng matagumpay na desisyon kahit na hindi pinag-iisipan, no? Sabi ko naman sa'yo, lahat ng ginagawa mo, nandito ako, nakasuporta palagi. Ilang beses ko pang pinigilan si Remy na huwag niyang aaminin sa nobyo niya ang totoo. Subukan na muna niyang tingnan kung ano ang reaksyon nito kapag nalaman na buntis siya. Naging masaya si RJ nung nalaman nga niya na nagdadalang tao ang kaibigan ko. Hindi ito nagdalawang isip at inaya pa siya na magpakasal. Doon na naman naging balisa si Remy. Hating gabi na nung nagpunta siya sa bahay. Ang agaw naman. Sarap ng panaginip ko. Bakit ba? Talagang hindi na ito mapagpapabukas, ano? Gaano ba ito kaseryoso, ha? Huwag ko na lang kaya ituloy yung pagpapakasal. Naawa ako kay RJ. Kinakabahan pa ako. Alam na rin kasi ni Travis na buntis ako. Tapos nagtatanong siya sa akin kung siya ba ang tatay ng anak ko. Ano gagawin ko? Wala naman ako mapagsabihan nito eh. Kaya nagpunta na ako rito kahit na ganitong oras. Ayoko sabihin kay Pamela. Dahil aawain lang ako noon eh. Paano kung sabihin ko kay Travis? Baka magkabalikan kami. Pero paano naman si RJ? Ay, nalilito ka pa talaga? Madali lang naman yan. Kung papayag na maging kabit si Travis, ganito ang gawin mo. Kausapin mo si Travis. Tapos sasabihin mo sa kanya kung siya ba ang ama, anong gagawin niya. Kung gusto niya maging masaya kayong pamilya, sabihin mo sa kanya na maging mayaman na muna siya dahil hindi niya maibibigay ang pangangailangan mo at ng bata. Kung cashier lang siya sa Save More. Magpapakasal ka kamo kay RJ dahil yon kaya magbigay ng malaking pera para sa bata. Kung gusto niya pa rin makita ang anak niya, pwede naman kaso palihim kamo. Kung gusto niyo, pwede ko kayong tulungan. Sige,
Kahit dito na lang kayo sa bahay ko magkita, para kahit papaano may paalam ka kay RJ na bibisita lang kayo sa bahay ko. Okay lang sa akin yun. Mas madali ko pa kayo mapagtatakpan. Hindi ko na alam. Nalilito na ako. Ayokong gumastos ng malaki si RJ sa kasal namin. Tapos gagastos pa siya sa bata. Tapos malalaman niya lang na hindi niya anak. Natatakot ako na paano kung lalong masira ang buhay ko. Para naman sinabi mo sa akin na akong makakasira sa buhay mo. Tinutulungan na nga kita. Binibigyan kita ng mas magandang advice dahil alam ko na ito lang din ang kailangan mo. Diba? Huwag ka na magdalawang isip. Maikli lang ang buhay para mag-worry ka. Go ka na dyan kung saan ka magiging masaya. Kahit na mali pa ang nakikita nila kung yun naman ang tama para sa nararamdaman mo. Basta, alam ko na ikaw ang nagdesisyon. Support lang ako. Bahala na sa future, diba? Pumayag si Remy nung mga panahon na yon, Lola Telang. Ilang buwan lang din ay kinasal silang dalawa ni RJ. Hindi pa siya nanganganak noon at kahit nakasal na sila, ginawa nga nilang tagpuan ang bahay ko. Hindi ko alam kung paano napapayag ni Remy yung isa niyang nobyo. Siguro dahil tama nga ang sinabi ko na mas mabibigyan ng magandang buhay ni RJ ang bata dahil sa mas may kaya ito sa buhay. Pero hindi nagtagal, nalaman ni Pamela ang desisyon ng kaibigan namin at sumugod siya sa bahay para awayin ako. At talagang pumayag ka pa na gamitin ang bahay mo? Kung hindi ka nga naman talaga masamang kaibigan, alam mo na nga nakasal na yung tao, kinonsinti mo pa rin na magkaroon ng kabit? Pwede ba manahimik ka na? Desisyon niya yan, huwag mong kontrahin. May magagawa ba ako kung mahal nila ang isa't isa? Sumusuporta lang ako, sinusunod niya lang kung anong sinisigaw ng puso niya. Kaysa naman mahirapan at magdusa siya, ayoko naman mangyari yon kaya hinayaan ko na lang siya. Baliw ka na nga talaga! Hindi na maayos yung utak mo! Wala na! Sobrang gulo na ng buhay ni Remy. Hamak na mas magulo na kaysa sayo. Pero push ka pa rin ng push para kahit paano, mas mababaw pa ang kasalanan mo. Ang hindi mo alam, napakasama niyang ginagawa mo! Walang relihiyosong tao rito maliban sa'yo, okay? Kaya tigilan mo kami. Kung hindi mo maatim, huwag mong isipin. Hindi ka naman namin pinipilit eh. Huwag mong tanggapin. Pabayaan mo. Sasabihin ko to kay RJ. Hindi niya anak yung pinagbubuntis ni Remy. Pinakasalan siya tapos ngayon kinukonsinti ng kaibigan niya para magkaroon ng kabit. Ewan ko kung anong mangyari sa inyo. Sobra na tong pangungonsinti mo, Celeste. May buhay na nasisira. Hindi na kailangan ng kaaway para makasira ng buhay. Dahil kung may kaibigang gaya mo, panigurado habang buhay na magsisisi ang taong makikinig sa mga payo mo. Akala ko noon nagbabanta lang si Pamela. Kasi dati kapag may sinasabi siya, hindi niya ginagawa. Pero nung panahon na yon, siya mismo ang nagsabi kay RJ at nagkahulihan lahat nung sumugod silang dalawa sa bahay kung saan naroon din sina Travis at Remy. Galit na galit si RJ. Halos isumpa niya kami. Hindi raw siya makikipaghiwalay pero sisiguraduhin niyang makukulong si Remy at ipapabugbog niya si Travis hanggang sa mamatay ito. Sa takot ni Travis, tumakas siya. Hindi na siya makontak ng kaibigan ko. Kahit daw pamilya niya, hindi na alam kung nasaan siya. Sobrang gulo ng buhay ni Remy. Halatang stress na siya dahil nangangayayat siya. Ano nang gagawin ko ngayon? Hindi ko na alam. Ang gulo na ng utak ko. Umuusad na yung sinasampang kaso sa akin ni RJ. Gusto niya talaga akong gipitin at parusahan. Mahal ka pa nun. Ang gawin mo, lambingin mo na lang siya. Sabihin mo na magsimula kayo ng bagong buhay. Sabihin mo sa kanya hindi naman mali yung ginawa mo. Naunahan ka lang ng emosyon mo. Alam na nga lang hindi sa kanya tong bata eh. Gagamitin niya pa sa akin. Ang sabi niya kapag nanganak daw ako sa kulungan, kukunin niya yung bata. Pero hindi niya ituturing na anak. Yung anak ko naman parurusahan niya dito sa labas. Kakawawain niya yung bata. Hindi yan. Imposible namang gawin niya yun. Bata yan, walang kasalanan. Hindi naman siguro ganun kasama si RJ, no? Tinatakot ka lang talaga nun. Hindi mo na nga dapat kailangan magpaliwanag eh, dahil hindi naman niya alam ang pinagdaraanan mo. Kung tutuusin, dapat nga mas tanggap ka pa niya. Mamaya kapag siya nagkaroon ng babae, may chance na patawarin mo. Sa nagkataong ikaw ang nauna, di ba? Kasi kung siya man ang nasa sitwasyon mo,
gagawin niya rin yung maghanap ng iba. Okay lang yan. Push mo pa siya, babalik yan sa'yo. Sumusuko na sa buhay si Remy, lalo pat seryoso nga si RJ sa ginagawa niya. Gusto nga rin akong sampahan ng kaso bilang ako ang nagpursigi sa dalawa na lokohin siya, pero wala siyang maikaso sa akin. Sa mga araw na lumipas, nabalitaan ko na sa sobrang stress ni Remy, napaanak siya ng maaga. 7 months ang bata at critical din ang kondisyon. Ilang linggo lang din ay namatay ito. Simula nun, walang ibang ginawa si Remy kundi ang umiyak ng umiyak. Ayoko na. Hindi ko na alam nangyayari sa buhay ko. Nagkandaletse-letse na. Para na ako mababaliw. Hindi ko na alam kung may direksyon pa ba ako. Kung sana una pa lang sa akin ka nakinig, hindi yan mangyayari sa'yo. Ayoko sisihin ka, pero wala na eh. Andyan na yan. Ang kailangan mo na lang gawin, itama ang buhay mo. Ang iwan kung ano yung mali mong nagawa noon. Alam kong mahirap yan, pero kailangan mong maging matapang ngayon. Hindi pwedeng maging duwag ka, tapos hahanap ka na naman ng mga salitang babagay sa mga mali mong gawa. Huwag ka na rin humanap ng kakampi mong imbis na dalhin ka sa tama, itutulak ka pa sa mali. Ayan, wala ka ng anak kay Travis. Pwede mo nang balikan niyang si RJ. Siguro naman tatanggapin ka na niya, di ba? Mahal ka naman niya, mapapatawad ka niya. Ayan ka na naman. Hindi naman pagdamay ang ginagawa mo. Pinagsasabihan ko na nga para mapunta sa tuwid na landas eh. Gusto mo talaga siyang maging miserable. Hindi pa nga niya naaayos yung mali na nagawa niya. May mali ba siyang nagawa? Hindi naman niya kagustuhan yun ah. Nadala lang siya ng sitwasyon. Big deal lang talaga sa inyo. Wala kasi kayong ibang ginawa kundi bantayan ang ginagawa ng ibang tao ni hindi niyo makita yung mali niyo rin. Hindi pa ba pagkakamali yung ginawa niya? Pinaako sa iba yung bata. Nagpakasal. Nanlalaki. Kung hindi yun mali, tingin mo yun ang tama? Okay lang kamo kayo. Ang sensitive niyo sa mga bagay na ginagawa ni Remy. Sige, Remy, ikaw na lang ang magdesisyon. Kung gusto mo talaga na lalong masira yung buhay mo, makinig ka rito. Pero kung gusto mong maitama yung nangyayari sa'yo, magkaroon ka ng sarili mong desisyon. Hindi yung sa bulong ng demonyo ka nakikinig. Ikaw pa rin naman ang magdadala niyan eh. Kung gusto mong lalong mabaon sa problema, okay lang magpasulsol. Pero tandaan mo, kung yun ang gagawin mo, anumang mangyari sa'yo, kasalanan mo na yun. Basta ako nagsasabi lang. Masakit talaga tanggapin ang mali mo, pero mas masakit na pagbayaran mo yun araw-araw sa pamamagitan ng pagdurusa habang buhay. Malaki ang naging epekto ng mga nangyari kay Remy. Para siyang natauhan para gumawa ng ibang desisyon kaysa sa mga sinasabi ko sa kanya. Umiwas na rin siya sa akin. Hindi siya nakikipagkita o nagpupunta sa bahay ko. Nagkakaroon lang ako ng balita sa kanya kapag sinasabi ni Pamela. Minsan pa nga, nalaman ko na nag-aasikaso na sila ng annulment. Hindi ko akalain na makikipaghiwalay nga si Remy. Dahil kung ako siya, pipilitin ko pang maayos ang relasyon namin. Ang paniniwala ko kasi, Lola Telang, madali lang paniwalain ng mga lalaki. Yun ang gusto kong ipayo sa kanya. Pero hindi naman niya ako pakikinggan. Isang gabi, bago ako matulog, nakaramdam ako ng sobrang sakit sa sikmura ko. Aray, buwisit naman oh. Parang nag-a-acid na naman ako. Aray ko. Oh, ano ba naman to? Utang na loob, huwag na ito umatake. Hindi ko talaga kinakaya. Ang sobrang sakit. Ang akala ko ay madadala ko sa gamutan pero hindi. Gising ako buong magdamag. Kahit nahilong-hilo ako, wala akong magawa dahil hindi talaga ako makatulog. Bigla ba namang hihilab ang sikmura ko tapos ay makakaramdam ako na nasusuka. Minsan akala ko susuka na ako pero laway lang naman. Tapos ang anghang ng sikmura ko pataas sa lalamunan ko. Kinabukasan, nagpasama ako kay Pamela na magpunta sa ospital. Alam ko naman na hindi kami ayos na dalawa, pero sinamahan naman niya ako. Hanggang sa makauwi ako sa bahay, nandoon siya. Huwag mo na lang kainin itong mga bawal sa'yo. May listahan naman dito. Baka naman pwede yan kahit konti lang.
Ano naman kakainin ko? Sa paborito ko yung mga sinasabi nilang bawal sa akin eh. Tapos yung mga pwede kong kainin, yung pang bawal sa akin. Ang hirap kaya pilitin sa sarili ko na ayoko. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Bawal nga. Ibig sabihin, hindi pwede. Yan, ang hilig mo kasi sa bawal. Kapag pinagsabihan kang hindi pwede, talagang hatak na hatak kang gawin yon. Total, selfish ka naman ah. Isipin mo na sarili mo dito sa sakit mo. Kapag naman nakakainom na ako ng gamot, nagiging maayos din ako. Ibig sabihin nun, pwede pa rin akong kumain yan. Para namang sinabi mong maging malungkot na lang ang buhay ko. Isa pa, mas exciting nga kapag bawal, di ba? Hay, bahala ka dyan sa buhay mo. Gawin mo kung anong tingin mong tama. Sige, bilang kaibigan mo, support na lang kita. Sige, gawin mo na. Total, gusto mo maghanap ng paraan para mapush yung mali mo at magmukhang tama? Sige, tama lang yan. Kumain ka ng bawal sa'yo. Sa doktor lang naman big deal yung sakit mo eh. Kapag napahamak ka, sabihin mo na lang na nadala ka lang ng emosyon mo. Hindi mo na yun kasalanan kasi nga tao ka lang. Hay, makaalis na nga. Huwag mo akong tatawagan kapag inatake ka dyan ah. Matigas ang ulo ko, kaya mas pinili ko ang gusto ko. Habang lumilipas ang mga araw, talagang pasakit ng pasakit ang sikmura ko. Sumusuka ako pero walang lumalabas. Walang pinipiling oras, humahapdi talaga siya. Minsan, kahit na nagtatali kami ni Makoy, bigla na lang aatake itong sakit ko. Mamimilipit ako. Paulit-ulit lang hanggang sa hindi na nadadala ng gamot ang nangyayari sa akin. Isang araw, habang nasa bahay lang ako, dinalaw ako ni Remy. Ilang buwan na rin kaming hindi nagkikita at nag-uusap. O ano, kumusta ka naman ngayon? Nalaman ko na lang na may sakit ka nung nag-usap kami ni Pamela. Hindi ka rin naman nagsabi sa akin. Hindi mo naman din ako kinakausap eh. Saka medyo kaya ko pa naman. Maano lang sa sikmura. Mahapdi. Parang lumalala lang siguro ngayon. Na-trigger ata nung ang dami kong iniinom na lemon juice. Konting tiis lang din kagaling na to. Huwag ka kasing kumain ng bawal. Tingnan mo, ang lalim ng mga mata mo kaya mukhang seryoso yung pinagdaraanan mo. Kanina pagdating ko, nag-coke ka. Paano ko naman kaya gagaling yan? Kahit may sakit ka, yung bawal pa rin talaga. Oh, ano naman sabi ni Makoy dyan sa pinagdaraanan mo? Ewan ko nga dun. Minsan hindi na yun nagpupunta rito sa bahay. Ikaw ba? Anong balita sa'yo? Ano, hindi na talaga kayo nagkabalikan ni RJ? Nakakabango naman na ako kahit papano. Humingi ako ng tawad kay RJ, pero galit pa rin siya. Hindi niya pa rin ako kinikibo. Pero alam ko na mapapatawad na rin ako pagdating ng araw. Yung pamilya ko, okay na rin kami. Pati lola ko, humingi na ako ng sorry sa kanila. Mukha namang nagiging okay na rin ang buhay ko. Nagsisi na ako sa lahat ng mga nagawa ko sa buhay. Bakit ka naman magsisisi? Choice mo yan. Hindi naman ibig sabihin na ibang choice mo sa kanila, wala ka ng freedom. Natutunan ko na rin kasi na hindi ibig sabihin may karapatan akong pumili ng landas ko. Tama na yung pinipili ko. Dapat hindi ito makakaapekto sa ibang tao na nasa paligid ko. Lalong-lalo na sa sarili ko. Kaya ngayon, gets ko na si Pamela. At gusto ko na sana pati ikaw rin makita mo kung anong mali mo na nagawa sa buhay. Wala naman akong mali. Iba lang talaga yung pagkakaintindi ninyo. Aray. Ayan na naman. Sobrang sakit na naman na sikmura ako. Nasusuka ako. Hoy, teka, try mo kayo maglagay nitong white flower dyan sa sikmura mo. May sinabi sa akin si Lola eh. Pwede raw ipatak tong white flower sa maligamgam na tubig. Baka makatulong sa'yo to. Aray ko, sakit. Wala naman ako sinusuka. Pero sobrang anghang talaga ng sikmura ko. Ayoko na. Ang sakit. Naiyak na lang ako sa sobrang sakit, Lola Telang. Hindi ko maipaliwanag. Basta may gumuguhit sa sikmura ko pataas sa lalamunan ko. Tapos, sa tuwing pilit akong susuka, parang malalagutan ako ng hininga.
Mas malala itong sakit na to kumpara sa mga naunang nangyari sa akin. Napahiga na lang ako sa malamig na sahig habang pinapalo-palo ko ang bandang sikmura ko. Akala ko yun na ang malala, may mas malala pa pala. Mag-isa lang ako noon sa bahay. Hating gabi, talagang ramdam na ramdam ko ang anghang. Hapdi na parang may tumutusok-tusok din. Hindi na ako halos makahinga at makagalaw. Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko si Makoy dahil malapit lang ang bahay niya, pero asawa niya ang sumagot at sinabi sa akin na tigilan ko na si Makoy. Nagmakaawa pa ako noon dahil nga kailangan ko ng tulong, pero hindi siya naaawa sa akin. Ang akala ko nga ay mamamatay na ako nung mga oras na yon. Mabuti na lang at sumagot si Pamela at pumunta sila sa bahay. Dalawa sila ni Remy. Hindi nila ako dinala sa ospital, kung ano-ano na lang na pwedeng paraan para kahit paano mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Nakakatulong ba tong hot compress? Medyo, ang sakit talaga. Hindi ko kinakaya. Bakit kaya ganito to, no? Nung last check-up ko naman wala naman silang nakitang mali. Huwag ka na lang muna kumain ng kung ano-ano ha. Tingnan mo, paano yan kapag ganyan na mag-isa ka lang? Paano kung di kami agad makapunta? Ano na lang ang mangyayari sa'yo? Tinawagan ko nga si Makoy, kaso ayun, asawa kasing nakasagot. Nakakainis din yung babae na yun eh. Alam na nga niyang may sakit ako. Hindi pa pinapunta si Makoy. Hindi mo pa pala talaga alam? Alam mo ano, wala na talaga sila dyan sa bahay nila. Binenta nila yan kasi nga gagamitin para dun sa anak ni Makoy. Hindi ko alam kung saan sila lumipat, pero alam ko sa ibang lugar na. Hindi ka na lang siguro sinabihan. Hindi na talaga kasi kung sasabihin pa ni Makoy, parang hindi na siya nagbago para sa anak niyang may sakit. Saka siguro hindi na rin niya kaya mag-alaga ng may sakit. Sino ba naman ang gugustuhin may inaalagaan, di ba? Hayaan mo na yun, para naman magbago ka na rin. Alam ko, niloloko niyo lang akong dalawa. Gusto niyo lang na wag na kami magkita ni Makoy eh. Hindi ka namin niloloko. Malalaman mo rin naman yun eh. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin, pero siguro tama na yung mali mo. Tama si Pamela. Siguro kailangan mo rin ng kaunting self-reflection, gaya ng ginawa ko noon. Bigyan mo lang ng oras ang sarili mo, tapos unti-unti mong makikita kung saan ka nagkamali. Huwag mo nang i-justify yung mali. Tanggapin mo para alam mo kung anong dapat itama. Mas magaan talaga ang buhay kapag tahimik at malinaw ang isip. Wala naman akong mali. Iba lang talaga yung way ko para sundin ang mga desisyon ko sa buhay. Sabihin na natin may natamaan akong feelings. Hindi naman malaking bagay yun. Yan mismo ang kailangan mong maayos, yung ganyang mindset. Hindi ako naniwala sa kanila na umalis na nga si Makoy. Ilang beses akong tumawag sa kanya pero hindi siya sumasagot sa akin. Kahit na hirap na ako, nagpunta ako sa bahay nila at wala na ngang tao roon. Hindi ko rin alam kung sino ang lalapitan ko. Kaya ang ginawa ko na lang, nagtangka akong mag-post sa social media pero napigilan ako matapos na sumakit na naman ang sikmura ko. Panay pagduwal, wala namang sinusuka. Wala akong matawagan nung mga panahon na yon, Lola Telang. Kaya ang nangyari, sarili ko lang ang nakapitan ko. Napahinga pa nga ako sa loob ng banyo dahil pinipilit kong sumuka. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin dahil bigla na lang din ang daming realization. Natulala ako sa kisame. Bumalik sa akin lahat ng mga ginawa ko noon. Hindi lang sa sarili ko, kundi pati yung mga pangungunsinti ko sa kaibigan ko hanggang sa nasira ang buhay niya. Tunay na mas naging magulo ang buhay ni Remy kumpara sa akin. Pero kung titingnan, mas maayos na ang kanya kaysa sa akin ngayon. Hindi ko alam kung paano ako natauhan na baka nga tama sila. Hanggang sa pinilit ko ang sarili kong tumayo. Mahirap pero nakaya ko. Ilang araw din akong walang ibang kinausap. Mag-isa ako sa bahay. Nawala ng trabaho pero hindi naman yun naging problema dahil marami naman akong ipon.
Habang mag-isa ako, binalikan ko rin yung mga nagawa ko noon hanggang sa tinanggap ko na nga na may pagkakamali ako. Isang araw, hindi ko naman iniimbitahan ng dalawa kong kaibigan pero nagpunta sila sa bahay. Ano, kumusta ka na? Sobrang sakit pa rin ba? Hindi pa rin maayos yung sasakit ko. Pero meron akong realization. Tama nga kayo. Kahanap ko ng dahilan para makitang tama ang mga mali ko. Mas lalo lang din akong lumubog. Kaya Romy, I'm sorry ha. Ako talagang dahilan kung bakit nagkanda letse-letse ang buhay mo. Akala ko kasi kapag kaibigan, dapat suportahan. Hindi pala sa lahat ng bagay. Lalo na kung may kinalaman ito sa pagiging masama. Kaya sorry talaga. Sa'yo rin, Pamela. Ang dami na nating naging away. Tapos, friends pa rin tayo. Ikaw ang nai-stress sa amin. Sa akin, wala na yun. Kasi alam ko rin naman na may mali ako sa sarili ko. Alam ko na mali yung ginagawa ko. Tapos naghahanap ako ng taong sasabihing tama yun. Pero masaya na ako ngayon na alam na natin kung ano yung nagawa nating mali. At alam na rin natin kung paano natin yun maitatama. Basta sa akin, masaya na akong makita na hindi kayo naghahanap ng kung ano-anong kasabihan para lang paniwalaan na tama ang mali nyo. Sana nga totoo na yung pagbabago nyo. Basta ako, andito ako para awayin kayo kapag alam kong gumagawa na naman kayo ng kasalanan. Kahit nahirap ako, natawa pa rin ako sa sinabi ng kaibigan ko. Sa totoo lang po, Lola Telang, doon ko napatunayan kung ano ba ang ibig sabihin ng tunay na suporta ng kaibigan. Hindi ito suporta na sisira sa buhay mo, kundi suporta na magtutuwid sa iyo mula sa pagkakamali mo. Ilang linggo pa ang nakalipas, hindi pa rin ako gumagaling. Walang makatukoy kung ano ba talaga ang sakit ko hanggang sa isa sa kapitbahay ko ang nagsabi na baka naman pinapakulam ako. Hindi ako naniwala noong una pero dahil may kakilala siyang albularyo, tinulungan niya ako. Pinapunta niya sa bahay. Doon ko nalaman na pinakulam nga ako. Hindi nga lang matukoy kung sino ba ang gumawa nun. Hindi rin naman ako pwedeng basta na lang magbibintang ng tao. Nang matapos niya akong orasyonan, tinuro niya ang ibang dapat kong gawin para tuluyang mawala ang kulam sa akin. Siguro, halos kalahating taon din ang inabot bago ako naging maayos. Ganon katagal, Lola Telang. Pero sa mga panahon na yon, nakakakilos naman na ako. Nung umayos na ako, nagkaroon ako ng bagong trabaho. Nakakilala ng iba't ibang tao. Nakarinig ng iba't ibang kwento. Noon, kapag nakakarinig ako ng kwento ng ibang tao tungkol sa mali nilang ginagawa, kahit hindi ko kaibigan ay sinusuportahan ko. Ngayon, alam ko na kung paano sila pagsabihan. Nasa kanila na lang yon kung tama ang pakikinggan o kung itutuloy ang mali. Isang araw, muli na naman kaming nagkita na magkakaibigan. Pero at least, okay ka na, di ba? Oo nga, may nagkakagusto nga sa akin ngayon. Ay, kaloka, may asawa. Ewan ko, mukha ba talaga akong pangkabit? Same lang ata tayo. Yung katrabaho ko may girlfriend naman. Parang ganun lang kay Rob. Buntis yung babae tapos gustong iwan para sa akin. Binara ko nga siya. Kapal naman ang mukha niya para isipin na pwede niya ako maging jowa, di ba? Tapos na ako sa ganyan, no? Aba, mukha tayong sinusubok na naman Kung kailan nagbabago, parang gusto yatang tignan kung totoo nga na hindi na tayo tulad noon. Buti, sobrang strong na natin ngayon. Aba, kapag talaga pinatulan mo yung lalaki na yon, ako mismo sasampal sa'yo at kakaladkad. Kahit ikaw Kapag naging kabit ka na naman, susugod ako sa office nyo at sasabunutan talaga kita. Dapat doon na tayo sa taong mahal tayo at tanggap tayo kung ano yung iniwan nating pagkakamali noon. Nakakatuwa naman kayo. Akalain niyo yun, kayo na mismo ang tumatanggi, hindi yung kayo ang nagkakampihan. Buti naman, salamat naman naging matinurin kayo. May himala pa rin pala. May pag-asa pa pala na magbago kayo.
Maging ako naman, Lola Telang, tuwang-tuwa na nagbago ako. Simula noon, ang dami pa ring tukso pero mas kaya ko na tong iwasan. Hanggang ngayon sa kasalukuyan, misteryo pa rin sa akin kung sino ba ang nagpakulam sa akin o kung ano ba ang intensyon niya. Pero mukha namang nakatulong talaga yun sa akin. Ngayon, may asawa na ako, maging sina Remy at Pamela. May isa na rin po akong anak, Lola Telang. At isa lang talaga ang masasabi ko. Wala talagang magandang maidudulot ang pagiging konsentidor. Minsan, hindi talaga maiiwasan na makakilala ng taong konsentidor. Tipong kaibigan na kahit alam nilang mali ka ay kakampihan ka para lang mapanatili ang maayos na samahan o pagkakaibigan. Ang ganitong mga kasama, kahit kailan ay hindi nakakatulong sa paglago bilang isang tao. Kapag sobra kanilang inaalalayan sa maling direksyon, nawawala ang pagkakataong matuto ka sa pagkakamali mo at makita ang mga dapat mong baguhin. Mas mabuti pa ring piliin ang mga taong marunong magsabi ng totoo ng may respeto. Kaibigan na handang tumayo sa tabi mo pero kaya ka ring sitahin kapag lumilihis ka sa tama. Dahil ang tunay na kaibigan, hindi takot magsabi kung mali ka. Lalo na kung makakatulong yon sa paghubog ng mas mabuting bersyon mo. At kung may makilala ka mang konsentidor, tandaan mo na hindi mo kailangang umasa sa kanila para sa pagtanggap. Ikaw mismo ang dapat marunong magsuri, tumanggap ng pagkakamali at ayusin ang dapat ayusin. Walang masama sa pagkakamali, pero mali kapag pinipili mong manatili doon. Mas mabuting sundin ang landas na may katotohanan at pagwawasto kaysa pilitin ang ginhawa na dulot ng pangungunsindi. Ang respeto sa sarili ay nagsisimula sa pagharap sa mali, hindi sa pagtatakip dito. Mga apo, may mga tao talaga na kinukonsinti ang mali ng iba. Mas pinapanigan at tinutulungan sila para magkasala. Iyon ang mga klase ng tao na dapat iwasan dahil madadamay ang buhay mo sa pagbagsak nila. Minsan na rin ba kayong nakakilala ng taong konsentidor, mga apo? Kung gayon, maaari niyong ibahagi ang sarili ninyong karanasan. Naway may magandang aral kayong natutunan. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Pambahay na account, Grape Family ng Imus Cavite, Maria Evelyn Santos, Ana Fela Slowick, Lucita Castillo, Christine Montealto, Bobby Closa, Geraldine Narbasa, Ami Pacana, Jane Ruiz, Natalia Bantilo, Febe Ranyada, Pamela Agasang, Michelle Okumura, Teresa Liorca, Assorted Love Hurts KSA, Cola Lona, Eusebia Fajardo, Cherry Sanchez, Diosa CMJ, Melanie Braza. Salamat sa pakikinig nyo. Nilda Dagle, Rosalie Cawano, Mayra Bantayan, Margarita Galang, Maymay Nunez, Remy Hervasio, Mary Jenny Rilrea Batiduan, Janet Castillo, Desiree Raganit, Marieta Yoto, Rose R. Dugitom, Mem at sa De Los Santos family ng Sorsogon City, Larnie Azurin, Margie De Asis, John Cyrus, Miss K. Story, Austin Ocampo, Catherine Rose Chua, Glory Lee Olivo, Lynn Ferrer TV, Angelina I. 1431, Ami Viray. Hi sa inyo, Julie Habitan at sa Greg and Cel Eatery ng San Isidro, Cabuyao, Laguna, Hasmin Vicente, Fritz Love,
Romina Buado at Angelo Dizon ng Marikina City, Richelle Ann 19, Gina Noble, Jaja Barakiel, Cesan de la Cruz at binabati ko rin si Mark John Villarin ng isang maligayang kaarawan sa November 21. Shout out sa mga apo ko, Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa, Kimpoy Feliciano, Francisco Neng, Jeremy Saranillo Francisco, Gia Gigi, Marida Lightworker, Hazel Fiesta, Josefina Fuelias, Roy Lacandalo, Vicky Yabut, AJ Chua, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, Mel Santarita, Matt Sarol, Raquel Hasegawa, Jenny Suzuki, Lurian Vitalicio, Leonisa Cobo, Will Maleses, Mike James Tapak, Irish Abela Tuazon, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Arvid Shane Hoiberg Channel, Gaminil Francisco at Dadanil Francisco, Pureza Tagiwalo, Rachel Whitney, Alma Naong, Jennifer Makasinag, Jaime Constantino, Mil Rose Demate, Razon Yao, Robert Crimen, Cherry May Libiran, Roslyn Mangilin. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pagsubaybay at pakikinig, mga apo. Po. 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 Po.